Kung iniisip ninyo kung paano masusubukan ang next big thing sa mundo ng digital assets, ngayon may isang breaking insight tungkol kay XRP na siguradong magpapakilig sa mga holders at traders. Isa pong analyst ang nagsabi na ang $1,000 per XRP ay parang peanut lamang daw. At sa video na ito ay papaliwanag po natin kung bakit at paano ito pwedeng mangyari. Kung ikaw ay holder, trader, o kahit baguhan po sa crypto, makakakita ka dito ng impormasyon na kritikal para sa iyong next move. Kaya yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng analyst tungkol sa $1,000 XRP. Yan, kamakailan lamang ang XRP enthusiast po na si Remy Relief ay nag-react sa isang post mula sa crypto researcher na si Smoke. Sa isang maikling comment, sinabi po niya na pwede raw umabot ng $1,000 sa XRP. Simple lang ang kanyang comment pero nagbigay ito ng malaking impact sa community. At bakit? Kasi ipinapakita po nito na may lumalaking confidence ang mga XRP supporters. Lalo na habang lumalabas ang mga bagong detalye tungkol sa global payments. Sa madaling salita, hindi lang basta hype ito. Ang kanyang reaction ay nagpapakita ng emerging trend na pwede talagang maapektuhan ang demand at perception sa market. Para po sa atin bilang mga holders, ang confidence ng community ay may direktang epekto sa market sentiment. Ngayon ay ano naman ang papel ni XRP sa modern banking system? Ang post na ito ay nakabase po sa material mula sa Progress Soft, isa pong kumpanya na nag-develop ng tech solutions para sa mga bangko. Ipinakita po ng kanilang documentation ang isang malinaw na link sa pagitan po ng modern bank system at ng networks na gumagamit ng new payment standards. May highlight po dito na tinatawag na Centralized Payments Hub Orchestrator. Ang system na ito ay parang intermediary sa pagitan po ng back-end ng bangko at ng SWIFT network. Sinusuportahan po nito ang CBPR+, isa pong bagong standard para sa global payments at nakalista rin ang options tulad po ng Visa Direct, Ripple at saka Mastercard Send. Para po sa mga holders, ang mahalaga po dito ay nakikita natin si Ripple kung saan ay isa sa mga channels na ginagamit sa system na ito. Ibig sabihin, si XRP ay may growing role sa world banking infrastructure. At hindi lamang po ito basta digital token na pinapalitan lamang sa mga exchanges. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang sistemang ito? Ang dokumento po mula sa Progress Soft ay nagpapakita ng hybrid setup na may ad hoc translation at native CBPR Plus ISO 222 support. Ang design po na ito ay nagbibigay daan sa mga institutions na lumipat sa bagong standards nang hindi po nangangailangan ng interrupting daily operations. Sa simpleng salita, pwede po nilang i-upgrade ang banking system habang tuloy ang operations. At mas madali po nilang ma-integrate sa XRP sa global transfers. Ang isa pang key point dito ay maraming bangko ang nag-evolve patungo sa CBPR+, dahil gusto po nila ng accurate data, malinaw na communication, at mas efficient na payment flows. Kung may system na sumusuporta kay Ripple habang nagtatransition sa bagong standards, nababawasan po ang technical effort at mas mabilis ang adoption. Para po sa atin, bilang mga holders ng XRP, ang ibig pong sabihin nito ay mas malaki ang posibilidad na maging mainstream si XRP sa global banking ecosystem.
Ngayon ay bakit po ba nakikita ng mga XRP holders na ito ay isang malakas na signal? Ang inclusion po ni Ripple sa isang system na built for high volume transfers ay nagbigay ng malaking rason sa mga holders na maniwala na tataas po ang demand. Ang mga bangko ngayon ay naghahanap po ng system na mabilis gumalaw, reduce errors, yan, mas konti po yung kanyang errors, at ito ay nagmamatch sa global standards. Kapag ang software providers ay naglilista po ng Ripple sa supported payment paths, ibig sabihin mas maraming bangko ang pwedeng mag-test o mag-adapt ng tools na ito sa future o hinarap. Dito po nagkakaroon ng institutional credibility sa XRP at pwede po nitong itulak ang presyo sa $1,000 na ayon sa pananaw ni Ginoong Remy Relief. Sa simpleng salita, habang nagli-link ang digital asset sa traditional payment rails, si XRP po ay maaring maging best option para sa transition na ito. Para po sa atin bilang mga traders at hodlers, ang signal na ito ay parang malakas na hint or palatandaan na may malaking potential upside. Ngayon ay paano naman ito nakakaapekto sa market at sa atin bilang mga holders? Ang epekto po sa market ay multi-layered. Una, nagkakaroon tayo ng potensyal na price appreciation dahil sa institutional adoption. Pangalawa, ang confidence po ng mga holders at community ay lumalakas na pwedeng mag-trigger ng positive momentum sa trading charts. Pangatlo, habang mas marami pong bangko ang nag-i-evaluate or nagtitest ng Ripple integration, mas tataas po ang visibility at credibility ng XRP sa global finance. Kaya para po sa atin, hindi lang ito tungkol sa presyo. Ito po ay tungkol sa long-term positioning, network effect, at saka adoption curve. Ang bawat news tulad po nito ay nagpapakita na sa XRP ay hindi lamang po speculative asset, kundi functional tool sa banking system. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, ang reaction po dito ni Ginoong Remy Relief ay hindi lamang po hype. Ang technical at fundamental indicators na lumalabas mula sa Progress Soft document ay malinaw. Sa XRP ay may growing role sa modern banking. Kung patuloy po ang trend na ito, may realistic potential ang asset na maabot ang mataas na valuation. Yan. At maliban dito ay dapat pa rin po tayong maging cautious at strategic. Ang bawat investment ay may risk at kahit promising po ang infrastructure adoption, kailangan po nating obserbahan ang market dynamics, regulatory environment at ang actual bank integration timelines. Kaya sa kabuuan, si XRP po ngayon ay parang nasa critical growth phase. At para sa mga holders, ito ang tamang panahon para manatiling updated, informed at ready sa mga opportunities na darating. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.